bago tuluyang pinalitan ng modernong teknolohiya ang mga nakasanayan natin noon, ay may mga gamit sa bahay noon na naging bahagi ng buhay nating mga Pilipino. Subalit nang unti-unting maglaho ang mga ito, ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang nawala? Ang mga gamit na ito o ang mga panahon na maging ang mga kagamitan natin ay may sariling mga kwento. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga gamit sa bahay noon na hindi mo na makikita sa ngayon. Simulan na natin. Umpisahan natin sa lumang TV. Bago pa man naging manipis at malinaw ang mga telebisyon natin sa ngayon, ay may isang uri muna nito noon na makapal, malapad, mas mabigat at gumagamit ng antena upang makasagap ng signal o ng palabas. At ito na nga, ang lumang TV o mas kilala bilang CRT television. Naging karaniwan ang ganitong uri ng telebisyon mula 1980s hanggang early 2000s. At ito ang pangunahing gamit upang makapanood sa loob ng mga tahanan. Hindi ito flat screen at dihamak na mas malaki ang likuran dahil sa lumang teknolohiya na ginagamit sa loob nito, kung saan ang larawan ay nabubuo sa pamamagitan ng CRT. Upang makapanood, kinakailangan ng maayos na signal mula sa antena na kadalasang inilalagay sa labas o sa mismong bubong ng bahay. Kapag mahina ang signal, ay nagkakaroon ng tinatawag na snow o malabong larawan sa screen. At dahil dito, ay kailangang ayusin ang posisyon ng antena upang luminaw ang palabas. Ang ganitong uri ng telebisyon ay nakadepende sa mga live na broadcast. Wala itong kakayahan na pabilisin o pahintuin ang mga palabas. Kaya naman kinakailangang bantayan o abangan ang oras ng mga paborito mong programa sa telebisyon. Subalit sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong napalitan ng mas modernong uri ng telebisyon tulad ng LCD at LED na mas manipis, mas magaan at mas malinaw ang display. Kasabay nito ay nawala na rin ang paggamit ng tradisyonal na antena dahil sa pag-usbong ng mga digital na signal at kalaunan nga ay ang internet. Bagamat mas matibay at mas tumatagal ang mga lumang TV na ito kumpara sa karamihan ng mga modernong telebisyon na ginagamit natin sa ngayon, ay mas pinili pa rin ng karamihan ang mas magaan, mas manipis at mas modernong teknolohiya. At ito na nga ang naging dahilan kung bakit ang mga CRT na telebisyon ay unti-unti na ngang nawala sa loob ng mga tahanan. Sunod ay ang VHS player. Nagsimula itong makilala noong 1970s at lalo pang sumikat noong 80s at 90s, kung saan binago nito ang paraan ng panonood ng mga tao sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Sa pamamagitan ng VHS at ng mga VHS tape ay naging posible ang panonood ng pelikula anumang araw, anumang oras, sapagkat hindi tulad noong una na kailangan munang pumunta sa sinehan o umasa na muling ipalabas ang isang pelikula sa telebisyon. Kasabay nito ay sumikat din ang mga video rental stores kung saan maaaring magrenta ng iba't ibang mga pelikula. At dahil dito ay naging isang libangan na nga ang pagpili ng panonoorin at ang paggamit ng VHS sa bahay. Upang magamit ito, kinakailangan mong ipasok ang VHS tape sa player at kontrolin ang panonood gamit ang mga pindutan tulad ng play, stop, rewind at eject. Pagkatapos gamitin ay kailangang i-rewind ang tape bago itabi o isauli. Subalit paglipas ng panahon ay unti-unti itong napalitan ng mga mas modernong teknolohiya tulad ng VCD at DVD player na kalaunan ay napalitan din ng mga digital streaming platforms na mas malinaw, mas mabilis at mas madaling gamitin. At dito ay tuluyan nang nagtapos ang panahon ng VHS na minsang naging pangunahing bahagi noon ng panonood ng bawat pamilyang Pilipino. Ikatlo ay ang cassette player. Bago naging kasing dali ng isang swipe ang pakikinig mo ng musika sa cellphone mo ngayon, ay may isang gamit muna noon na halos araw-araw mong naririnig. Isang pahaba na hugis kahon na madalas ay nakalagay sa isang sulok ng sala o ng kwarto. At ito na nga ang cassette player. Ito yung madalas mong kasama noon tuwing hapon habang pinapatulog ka ni nanay, nakahiga, pinipilit na pumikit habang sunod-sunod
sunod na tumutugtog ang mga kanta hanggang sa hindi mo na namamalayan na nakatulog ka na pala. At karamihan sa mga kantang iyon ay galing sa paborito nyong istasyon sa radyo. Mga panahon na nakikinig ka at umaasa na patugtuging muli ang paborito mong mga kanta. Dito mo rin naranasan ang kantahan sa bahay gamit ang -1 na cassette tape. Hindi pa uso ang video okay noon, dahilan upang sapat na ang isang cassette player, isang cassette tape at ang sandok bilang mikropono upang magkaroon ng sariling concert sa sala. Ito yung mga panahon na hindi mo pa iniisip kung malinaw ba ang tunog o kung ano-anong mga kanta ang pagpipilian. Ang mahalaga ay may tugtog na sabay-sabay na kinakanta ng pamilya. Hanggang sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong napalitan ng mas modernong mga gamit tulad ng VCD player, DVD at smartphone. At ang cassette player na dati mong araw-araw nakasama, ngayon ay isa na lamang lumang gamit na nakatabi, tahimik at hindi na pinapansin. At sa dami ng mga kanta na maaari mong pakinggan sa ngayon, ay hindi mo na kailangan na mag-abang pa na patugtugin ang mga ito. Hindi mo na rin kailangan ng tape, subalit iba pa rin noon na hinihintay mo munang patugtugin sa radyo o bibili ng cassette tape saka mo iingatan. At marahil doon naging mas personal ang bawat mga kanta dahil hindi mo lamang ito basta pinakikinggan kundi hinihintay, iniingatan at paulit-ulit na pinipili. Pang-apat, landline. Ang telepono o mas pamilyar sa atin bilang landline ay isang paraan upang makarating ang boses mo sa ibang lugar gamit ang linya. Noon, bago pa man maging normal ang cellphone at ang internet, ito talaga ang pangunahing gamit ng mga tao upang makipag-ugnayan, lalo na sa bahay at sa mga opisina. Ito ang nagsilbing tulay sa mga taong magkalayo. Wala pang contact list, dahilan upang kailangan mong kabisaduhin ang mga numero o kaya naman ay maghalungkat sa makapal na yellow pages. Karaniwan ay nakakabit ito sa linya ng isang telco. Iba't iba ang itsura nito noon, subalit madalas alinman sa iniikot o yung may keypad na may kulot na kable. Naging karaniwan ang paggamit ng landline mula 1980s hanggang unang bahagi ng 2000s, bago ito unti-unti at tuluyang pinalitan ng mga cellphone at internet. Sa ngayon ay bihira na itong makita sa mga bahay at kadalasan na lamang na ginagamit sa ilang mga opisina o mga establishmento. At kasabay ng pagkawala nito ay tila ba nawala na rin ang isang paraan ng pakikipag-usap. Yung boses lamang ang naririnig, hindi minamadali at may konting pananabik bago tuluyang marinig ang nasa kabilang linya. Ikalima ay ang fluorescent na ilaw. Bago pa man naging maliwanag sa isang pindot ang bawat sulok ng bahay, ay may isang ilaw muna noon na dahan-dahang bumubuhay sa dilim. At ito na nga ang fluorescent na ilaw. Hindi ito agad sumisindi. Sa bawat pindot mo ng switch ay may ilang segundo na paghihintay na tila ba nag-aalangan ito bago tuluyang magbigay ng liwanag. Karaniwan itong makikita sa kisame ng sala, kusina o ng kwarto, pahaba at nakakabit sa puting holder na may kasamang starter. Sa ilalim nito ay nagaganap ang simpleng mga eksena sa araw-araw tulad ng sabay-sabay maghahapunan habang gumagawa ng takdang aralin at mga kwentuhan nyo noon bago kayo matulog. Ngunit hindi ito perpekto. May mga pagkakataon na ayaw nitong agad na sumindi, dahilan upang mapapabalik ka sa switch at pipindutin mo itong muli habang umaasa na sana ay gumana na ito. At kapag tuluyan na ngang umilaw ay may kakaibang ginhawa na para bang may maliit na tagumpay sa loob ng bahay. Sa paglipas ng panahon ay nagbabago rin ang liwanag nito. Unti-unti itong humihina, mas lalong tumatagal bago umilaw hanggang sa tuluyan na nga itong mapundi. At hanggang sa dumating na nga ang mga LED na sa isang pindot ay agaran na itong umiilaw, mas maliwanag, mas matipid, wala nang pag-aalinlangan, wala nang paghihintay. Dahilan upang unti-unti na ring nawala ang mga fluorescent na ilaw. Kasabay nito ay wala na rin ang mga sandali na minsan nitong pinailawan. Dahil sa huli, hindi lamang pala ilaw ang napupundi, kundi pati na rin ang mga alaala na hindi na natin kailanman muling mababalikan. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!